Magandang umaga po. Bago tayo matulog, nais ko pong pasalamatan ng Panginoon at pasalamatan ko rin po kayo na sumusunod lagi sa akin na dahil dito ay lumalakas po ang loob natin at para tayo po ay magiging maunlad sa kaisipan at saka sa lahat na rin, no? Kasama na rin ang pang-ekonomiya pag-usapan natin. But then, sa ngayon po, ang akin pong hinahangad sa ngayon, kaarawan ko po ngayon, pang 60 years old na po ako ngayon. Ngayon po ay official na senior citizen na po ako. Dalawa na po ang aking citizenship. Ha? Ito, tsaka Mayrim Pabilio. Maraming salamat sa pagbati sa inyo. Ang akin pong hangad sa ngayon na marigalo sa akin ay siyempre yung aaprobahan sana o aaksyonan sana ng Supreme Court ang sinampa ko kahapon na petisyon na kung saan ay hinihingi ko na ibasura ng Supreme Court yung desisyon ng COMELEC, Inbank at saka First Division na tinanggal nila ang pangalan ko sa listahan ng pagka-senador. So ang hiling ko sa Supreme Court, alam ko bakit ko nihiling, nagkataon po na bukas po ay Inbank. So ang lahat ng kasong eleksyon po ay Inbank. So bukas, mamaya mag-i-Inbank sila. So hinihiling ko na isama nila sa agenda ang aking sinampang kaso na kung saan ay binibira ko po yung COMELEC na sinabi ko doon na mali po sa batas, nilabag nila ang batas, inabuso nila yung kanilang kapangyarihan sa pagtanggal ng pangalan ko sa tumatakbo na opisyal sa pagkasenador. So, salamat po sa inyo sa mga bati ninyo. Ngayon po, dalawa na po citizenship ko ngayon. Ano yon? Filipino citizen, and at the same time, senior citizen na po ako ngayon. At because of that, sige, magpapakaligaya tayo. I will really mark this day as parang ano ko, di ba? Parang kang naalala mo yung mga pag lalaki ka 21, dibo mo. Parang nagdibo din ako. At saka ngayon, parang very proud ka pag makarating ka na 60 years old. And that is a mark of your success of your life na nakaabot ako ng buhay ng 60. Alam ko, mas marami sa nakinig sa akin dito ngayon na mas sumama na ako sa inyo, magkapareho na tayo ng mga team C tayo, team S, team senior citizens. So, hindi team Sara, team S, senior citizens. So, anyway, ang isa, nais ko lang itakil, sandali lang po ito. Nagsampa po ako kahapon ng petition for, ito po yun ang gusto ko makita ninyo, no? Ano ba ito? Petition for, ang tawag niya petition for review on certiorari. Okay. Yan po, isinampa ko kahapon sa Supreme Court. Alam mo magkano ginastos ko rito? Ito talaga yung COMELEC. Sa ganito po kakapal yung isang set, no? Yan. Ganun kakapal. Ganun kakapal ang isang set kasama rito. So, ang pinasubmit ng Supreme Court sa akin ay 16 copies. So, kailangan mag-produce 16 copies nun. So, 2 rim ang kapal ng isa. Nung isang set. So, times 16. So, gumastos po ako ng 32 rims ng bond paper para isubmit sa Supreme Court dahil ito sa kahunghangan ng COMELEC na binasura ako at gumastos po ako. Kaya ang budget ko sa pang-birthday ko, dito ko na lang po ginastos. So umabot po ako rito ng mga, tignan mo, mga Xerox ngayon, mahal ngayon eh. So 2 pesos times 500 kung isang rim, that's 1,000. So times, tatakbo siya ng mga 30 rims, so 30,000 din ang gastos ko. Sa Xerox lang, ganun po ang gastos sa ngayon pag pumasok po kayo. Hindi po basta-basta. So, ito yung, kumbaga yung panghanda ko sa birthday ko ay dito ko na lang naibuhos. So, tutuwa na rin ako at
exciting din ito. Bukas po, pag tuwing Martes, schedule po ng Supreme Court na magkaroon ng tinatawag na en banc hearing. So sana mamayang hapon, pag mag-en banc yung Supreme Court, mamayang gabi ata, isama nila ang aking petisyon na kung saan ay inargumento ko na yung ginawa ng COMELEC laban sa akin sa pagtanggal ng pangalan ko sa pagdeklara na ako daw ay nuisance candidate sapagkat ako'y na-disbar sa pagka-abogado. So ibig sabihin, yung equation nila, yung argumento nila ay dahil na-disbar ka, engineer, doktor, Toto Kausing, ay ikaw ay nuisance. Ikaw ay magbibigay ng masamang pangalan sa halalan natin. Parang ganun sinasabi. Hindi ko lubos maisip, that is humanly impossible. No? Borrowing the word or the words from Rods Rodriguez ng One Rider Party List. Sabi, is humanly impossible. So, kagaya, mas madali pa itong kaso kung ito. Kung ikumpara mas si impeachment case ni Sara Duterte. Ito mas madali, ito mas madaling decision. So inaasahan ko po na sana mag-utos kaagad ang Supreme Court na maya-maya pagtapos nila hearing na pansamantala habang lilitisin ang kaso na sinampa ko ay utusan ng COMELEC na ilagay ang aking pangalan sa official ballot ng tumatakbo pagka-senador. So I just don't know kung sa mga 16 kami lahat ang umapila sa COMELEC, binasura lahat. Kasama dyan si Francis Leo Marcos. I just don't know with him kung umakyat sa Supreme Court. But then sa akin ay talagang umakyat ako. Ganun lang po kasimpleng argumento ko kung isummarize mo. Pero ganito naman po kakapal. Ang lahat-lahat ng papel. No? Ganito kakapal. Ano yan? Isang rim ang kapal. So, 16 rims ang pinaserox ko para isumiti sa Supreme Court. So, kung tag-2 piso ang isang piraso, so sa 1,000 pesos po ang isang set. Okay, anyway, so simple lang pong argumento niya. Ulitin ko lang, napakasimple lang po ng argumento ko dyan. Dahil wala pong batas na nagsasabi kapag ikaw disbarred, ay bawal ka ng tumakbo o di kaya ikaw ay nuisance candidate. At dahil wala ring batas, wala pa ring decision ng Supreme Court na naipalabas na nagsasabi kapag ikaw ay disbarred bilang abogado o natanggalan ka ng lisensya, ikaw ay nuisance candidate na kung tatakbo ka sa kahit anong pwesto. So in this case, I fought, sinabi ko sa aking argumento, noong nagsampa po ako ng kandidatura, automatic na po na lehitimo ako, presumed regular ako sa palagay ng batas ay kandidato na ako. Ngayon, kung sinasabi ng COMELEC na ako ay bawal dahil daw nuisance ako, ay sila ngayon ang may obligasyon sa kanilang balikat na magpapatunay, magbibigay sila ng mga ebidensya na sa level ng clear and convincing para nila mabaliktad yung aking karapatan. Nevertheless, I'm almost 100% sure, no? Mananalo po ako rito. I'm very, very sure. Mananalo po ako rito. At kung manalo ako rito, ay ang kasunod na aksyon ko, dapat sana mailagay na pangalan ko. At ang kasunod ko na aksyon ay kakasuhan ko po sila ng civil damages, pero mo laki ng ginastos ko. At sa kahiyan na nadulot sa akin, ay kakasuhan ko sila ng pagbabayad sa akin ng mga nawala sa akin. Pangalan ko, kung ano naman, I just hope na ito ang may regalo sa akin. And next, no, aside from that, I just want to touch on, mga very short lang, yung si Lito Lapid ay tinitira ko yan lagi dahil sa po talagang manyak sa mansion. Ulitin ko lang, may mansion siya sa Baguio City. May mansion siya sa Angeles City, 16 million yun. May mansion siya sa Abaya Cove, na malaman ko pinakambagong mansion niya yan. May mansion siya sa Makati City, dyan sa Magallanes Village. May mansion siya sa Quezon City, dyan sa Philinvest. Binili niya in 2005 nung siya gobernador pa, kung saan kumikita siya noon ng 1 million a day sa quarry. So may mansion din siya sa Las Vegas, 2, siguro more or less mga more than 100 million na yun doon sa peso. So ito po talaga, sa Purak, marami siya mga 2 mansion na dyan.
Tapos marami din lumalapit sa akin ng mga kabalin na nagrereklamo ng papatulong kung paano makuha yung mga lupa nila laban sa mga grupo ni Pineda at saka ni Lito Lapid. Well, darating tayo dyan. Ang problema lang natin sa ngayon, wala pa tayong tinatawag na budget, no? Wala tayong logistics kung tawagin. Wala tayong pambala sa ating mga kaalaman. Ang meron lang sa akin utak. Ang wala sa atin yung gagamitin para mapatakbo ko anong iniisip ng ating utak. But nevertheless, I just want to touch on dito sa ipupurihin ko lang muna si Lito Lapid, no? Kasi ang ginawa niya ay napilit niya na ipasa ang isang bill pa lang yan, hindi pa batas yan kasi hindi pa sa kabilang House of Representatives ay hindi pa, inantay pa, wala pang balita kung ano nangyari. Kasi ang pinasa na binuto lahat ng 21 senators ay yung batas na pinanukala ni Mark Villar at saka pinaglaban ni Lito Lapid na gagawing culinary capital of the Philippines ang Pampanga. So maganda ba yan? Sa isang maganda, sa isang banda, nakikita ko maganda kasi magbibigay yan ng lakas at inspirasyon sa mga Kapampangan na mag-isip palalo ng kanilang mga kung ano pang pwedeng gawin nila ng mga maimbento ng mga ulam. Kasi sa lahat po ng mga Pilipino, kilala naman natin yan na kahit actually, kung ako tanungin mo, hindi na po kailangan magkaroon ng batas na ideklara ang Pampanga ay sentro ng mga lutuin, na pag-imbento ng mga lutuin sa kanilang galing sisig, marami pag iba. Pero ang gusto ko sana mangyari dyan, kung ginawa mo man lang pala na culinary capital yung Pampanga, dapat sabayan ninyo ng budget na papautang sa lahat ng mga masigasig ng mga Kapampangan na magpatayo ng it's a chain of restaurants na makapag-imbento ng mga pagkain. Kagaya nan, di ba? Yung isa sa mga leading mga producers nila, yung Lapid Chicharon, meron ding Mekeni, meron ding yung mga luto talaga nila na yung yung sisig sa kanila nang galing yan. So marami pang ibang luto na nanggaling sa kanila. Although sa ibang mga tribo marami rin, kagaya sa Iloilo, sa mga Ilonggo, isa sa mga pinagmamayabang ng mga Ilonggo ay yung batsoy. So meron din silang mulo, pansit mulo. Alam ko marami din sa mga Bicol, kagaya halimbawa may pansit bato sila. Natikman ko yung pansit bato, ang sarap yan. Sa mga Kabagan sa Isabela, Isabela, may natikman ko rin, masarap na pansit yan. So ibig sabihin, kada lugar po sa atin, sa Pilipinas, anong tribo ka man, ay may sarili-sariling mga luto na kilalang kilala. Sa Quezon, sa Lucban, Quezon, yung pansit Lucban nila masarap. Diyan sa may yung longganisa o chorizo. Sa Ilocos, sa Bigan, masarap yung mga chorizo nila. So, ibig sabihin, pagyayamanin siguro, panahon na siguro ngayon na magkaroon ng malaking pondo para i-inspire ang lahat ng Pilipino na makapag-imbento ng pagkain, na bigyan sila ng budget at magpatayo sila kahit maliit na restaurant lang at magsisimula sila, tuturuan sila kung paano magsasagawa ng franchising. So, naniwala naman ako na yung grupo naman ni Mr. Wilbert Tolentino sa party list ng Ahon Mahirap, ayun ang sentro nila, kundi mag-isip ng mga bagay o paano makatulong sa mamamayan para sa ikabubuhay. Number one nila, magbibigay din daw sila ng kapital at magti-training sa lahat ng Pilipino mula pa ng bata sa isang paano magpatakbo ng pera, paano yung mga financial education. So dito ko lang nakikita din na mga iyan din ay isa rin sa mga potential na magtutulong sa pag-asenso ng bating bayan. Ang isa pa dyan ay mga turismo sa bawat bayan natin ay dapat palakasin palalo. Alam ko marami mga lugar na hindi pa na-discover kaya dapat lagyan natin ng mga kalsada at saka mga airport. Ang problema sa kalsada natin pagdating po sa mga politiko natin, papadoms, ay ang mga kalsada ay talagang pinagkikitaan yung mga project ng mga kalsada. Mga simento, imbes na 1:2:4 yung timpla ng simento,
buhangin sa graba ay ginagawa nila ay binabawasan, iisa na lang ginagawa nila na times 5 o times 4. So, pagiging imbis na 1:2:4, magiging 4 times 2, naging 8 ang ang buhangin, magiging 16 ang graba, tapos magiging 2 na lang ang simento. So parang ganun ang ginagawa sa ating mahilig sila diyan. Pero ngayon may pinakabuangan ngayon ang mga congressman natin sa mga senador. Yun yung tinatawag na flood control project na ginagawa naman nila, imbis na hukayin ang mga baradong ilog, ay nagpapadisplay lang, nagpapicture lang yung mga backhoe. At pagkatapos mag-picture, sabi pa ni Attorney Insurrecto, nung siya ay naging manager ng Bicol River Basin Program, ay nakita, hindi lang siya makapalag, nagpa-picture lang yung mga kontraktor at naniningil. Hindi naman na, kaya nang bumaha ng Bagyong Christine, talagang imbis na makalabas agad ang tubig na tinipo ng ilog sa Bicol River Basin nang galing sa Albay papunta sa palabas sa dagat ng Camarines, ay hindi nakalabas kaagad ng tubig, bagkus umapaw ang tubig na punta sa mga kabahayan, sa mga kalsada. So ganun po ang mga gusto nila. So dapat sana dito ay doon itutok sa mga kagaya sa pagluto. Tulungan na natin ang mga Kapampangan na magaling magluto. Bigyan natin ng suporta. Hindi lang Kapampangan, pati po iba. Alam ko marami pang ibang masasarap magluto ng mga kababayan natin sa iba't ibang lugar. Siyempre naman, may isa pa akong naisip. Itong masigwi lang ako ng konti. Dito sa ano ba mangyari sa impeachment ito. So kay Attorney Mel Bravo pa lang nakita ko. So ang mangyayari po sa ito, sa impeachment ni Sara, nakita ko po mukhang hindi matutuloy talaga. Bakit po? Kahit na itutuloy yung investigasyon doon sa House of Representatives, ang problema po ganito ang kalaban. Number 1, oras. Bakit po oras? Ano na ngayon? December 10, birthday ko. Ang December 10 po ay Human Rights Day kasi ito sa araw na to naging batas ang Universal Declaration of Human Rights sa United Nations. Ganitong araw din po na pinirmahan ng Amerikano at Espanyol or Espanya ang Treaty of Paris no December 10, 1898 na kung saan binili ng Amerika ng $25 million lamang ang Pilipinas mula sa Espanya. At ang bili, napilitan lamang ibenta, napilitan ng Espanya sapagkat natalo na sila sa gira ng mga Amerikano. So, ganun kahalaga po ang December 10. Ang December 10 ay 2 araw, parang Human Rights Day sa ngayon. So, 2 araw bago magmamamary day, Immaculate Conception Day. So anyway, so ngayon na nakikita ko, maubusan ng oras ang ating ang impeachment. So ngayon, 2 reklamo pa lamang ang naisampa doon sa opisina ni Secretary General Reginald Velasco ng House of Representatives. At sana matapos yung celebration ko ng birthday kasi parang dibo ko lang ito kasi 60 years old ako ngayon. Magsiselebrate din ako sa totoo lang kahit papano. Kahit simple-simple lang. Hindi naman ako mag-imbita ng marami kasi baka may mga pati yung mga gustong pumatay sa akin ay baka dadalo. So mahirap na. So ngayon, pag tinanggap mga next week, siguro i-endorso na ng House of Representatives Secretary General doon sa Justice Committee. Ngayon, habang hindi pa umaksyon ng Justice Committee, kailangan, mabago ko matulog, magte-text po ako kay Congresswoman Franz Castro. Nagagawa po ako ng simpleng impeachment complaint laban kay Sara para yun ang madali na aksyonan. Kasi po, pasensya na po sa mga gumawa ng complaint ng impeachment. Na una, sa grupo nila ni Madam Leila de Lima at saka Attorney Shell Jokno, at medyo malabo po yung walang sustansya. Merong forma pero walang sustansya. 24 po na reklamo na papaloob sa kanilang reklamo.
ang number one na reklamo nila ay yung paghaharang daw ni BP Sara doon sa pag-imbestiga sa confidential fund. Pangalawa ay yung pamimiki doon ng mga resibo o acknowledgement receipt kagaya ng Mary Grace Piatos, mayroon pang Kukoy Villamin at napakarami pang iba. 407 ang nireport ni Joel Chua na chairman ng Good Government Committee ang hindi totoong pangalan o hindi kaya mga pangalan na ginamit sa pagbibigay ng acknowledgement receipt para sa binigay na pondo mula sa intelligence fund na hindi natagpuan sa listahan ng mga birth certificate sa Pilipinas. Yun ay ayon sa Philippine Statistics Authority. So nakikita mo, yan ang pangunahing akusasyon nila. Ang problema ko sa akusasyon nila, tanong, yan ba ay nakadulot ng pagtatraidor sa tiwala ng taong bayan? Yung paggamit ng mga alias? Sagot, hindi po. Bakit? Kaya nga po tinawag na confidential fund, kaya hindi pwede tatalab yun. So, ibig sabihin, tutumbahin yun. Next, yung paghaharang sa investigasyon, yan ba ay makakasira, sabihin natin na tinraidor ni Sara ang tiwala sa kanyang taong bayan? Sagot, hindi po. Bakit po? Kasi may tinatawag na principle of separation of powers and independence sa mga opisina. Independent din ang Office of the President, independent din ang House of Representatives. So hindi nila pwede mapilit si Sara Duterte na pupunta dito at testigo na kay Sara na lang yung gusto niya. Pero siyempre, pag hindi siya dumalo, nagkakaroon na po ng tinatawag na presumption na pagpapalagay sa batas ng ebidensya. Nagsasabi kung ikaw ay hindi lumalabas at nagpapaliwanag, pinapalagay ka na guilty ka. So, problema hanggang doon lang. Hindi natin masasabi kung talagang bubuto ba mga senador na siyang magiging judge kung talagang pwede na sabihin na sira ang tiwala ng taong bayan. Wala ako nakikita. Sa ngayon pa na nakikita ko po na 20 na senador ang bilang ko na bubuto pabor kay Sara. Kung tutuloy ang impeachment sa buto-butuhan, si Amy, number 1, buboto kay Sara. Ang katwiran niya, ayaw ni Bongbong ng impeachment. So, hindi niya talaga i-impeach si Sara. Number 2, si Bato, sigurado ako buboto kay Sara. Number 3, si Bongo. So, sigurado ako buboto yan. Si Ruben Padilla, number 4, sigurado ako buboto pabor kay Sara yan. Number 5, sabihin na natin si Win Gatchalian, buboto kay Sara. Bakit po? Kasi siya na nagsasabi na ibalik ang 2 billion na budget na hiningi ni Sara Duterte. So, ibig sabihin, maka-Duterte siya. Number 6, si Alan Peter Cayetano, na vice-presidente pa ni Digong. So, sigurado buboto. So, 6 na. Number 7 ay si Pia Cayetano, na kapatid ni Alan Peter Cayetano. Sigurado ko, kasi tatakbo siya pagka-senador, kailangan niyang boto ng mga taga-fans o taga-hanga ni Sara Duterte para manalo siya pagka-senador. So, sunod, si Nancy Binay, ay tatakbo ang kanyang kapatid na si Abby Binay. Kahit na may awayan siya sa Makati, sigurado ako, buboto siya pabor kay Sara para yung mga botante ni Sara ay tutulungan si Abby Binay na mananalo. So, 8 na yun. Next, si Camille Villar ay tumatakbo. Gusto ni Mark Villar at saka ni Cynthia Villar na mananalo si Camille Villar. At mananalo lamang siya, malakas ang chance siya manalo kung iboboto siya ng mga fans ni Sara Duterte. So, ilan na? Si Cynthia, siyam. Si Mark Villar, 10. So, 10 na. So, sino pang iba na bibilangin natin? O sino pang tatakbo? Si Lito Lapid, tatakbo. Hindi niya bibitawan yung mga grupo ng mga Duterte kasi kailangan niyang boto para manalo. So, yan, 11 na. Si Bong Revilla, ganun din po. Gusto niya manalo siya. Kaya, para masiguradong panalo niya, hindi niya dapat kukontrain at dapat iboboto niya rin si Sara Duterte. Kasi nga, ang mga botante ni Sara ay buboto kay Bong Revilla kung buboto siya papabor kay Sara. So, sino pang iba? Yan lang. Ngayon, nagbilang ko 12 na. Ngayon ang tanong, ilang boto ba ang kailangan sa Senado para magiging guilty si Sara Duterte? Ayon po sa ating konstitusyon, kailangan makakuha ng
16 votes mga ang mga naghabla ng impeachment laban kay Sara. So kung 12 ng bilang ko, ang bilang ng senador ngayon ay 23 na lang. Naging secretary ng education si Sani Angara. So matitira 11. So kung 11, talo na kagad. Kailangan nila na boto na 16. So kaya no way. Kumbaga ubos oras lang. So next pag mag-umpisa na sa plenaryo, 6 na pong araw po ang gagawin, ang kailanganin para mag-hearing ang Justice Committee. Pero may isang paraan para mapabilis. Pero bago yan, nais ko kwentahin kung December, so kung January magsimula, February, 2 buwan, 60 days eh. So February kasi 28, so mahagip pa yung March. So January, February, mag-hearing. Pero may mapabilis kung makakalap sila ng 106 na pirma ng mga congressman ay hindi naman kailangan mag-hearing. So shortcut na kung yan ang mangyari. Pero ang problema, nagdeklara na po si BBM na ayaw ng impeachment. So hindi tayo makakaasa na yung mga pipirma na congressman. Okay? So 2 buwan ang kinain. Matatapos ay February. So March na. Umpisa na, election day na. Election period na. Maghalan, busy na lahat sa pagtatakbo. So ngayon, sa tingin mo ba, matutuloy pa yan? Kaya nakikita ko po, hindi matutuloy yung impeachment kahit gustuhin pa man. Anyway, there must be hope. Ang sa akin naman na may tutulong ko dyan, it is not necessary whether it is for or against Sara. Ang sa akin naman ay gusto ko mabuksan ang kaisipan ng mga mamamayan kung ano ba talaga yung mga issue tungkol dyan. So ako, gagawa po ako ng reklamong impeachment. Ang aking kaso po ay simple lang po para hindi na magdebate-debate pa sila. Ang aking akusasyon na gagawin ay binulsa ni Sara ang lahat na confidential fund ng 125 million pesos. Doon lamang ako magko-concentrate, magfo-focus. Hindi ko na gagalawin yung confidential fund sa DepEd at sa confidential fund noong 2023. Doon lamang ako sa 125 million po focus. So ang aking theory ay wala pong ginasta na confidential fund kundi binulsa. Number 1 ko na rason, imposible po na magkaroon ng paggagasta sa confidential fund ganoong 11 days na lamang natira. Binigay sa kanyang pera December 21. So 21, 22, 11 days. Hindi po kayang ibusin yan. And because of that, napakalakas ng ebidensya ko, kahit wala na akong ibang ebidensya na papel-papel, ay mananalo na ako. Ngayon, gagamitin, ano bang silbi niya mga resibo ng Merigris Piatos, mga Kukoy Villamin, na kung mga Sheila at Sally, ano bang silbi niyan? Yan po ay hindi magagamit para patunayan ang kanilang kaso na nagtraidor si Sara sa ating mga tao, mga publiko. Bagkos, gagamitin ko lamang yan sa dagdag ng katibayan na binulsa talaga ni Sara ang pera. Dapat ganun ang kaso. Hindi yung hinarangan yung investigasyon, hindi yung nagkaroon ng pamimigay sa resibo. Kasi ang depensa ni Sara dyan, nagiging devil's advocate ako dyan. Simple lang depensa dyan. Confidential nga eh. Kaya tinatago ang pangalan, kaya nag-coding. Ganun lang po ang depensa niya dyan. So, ang binabasyan nila ay joint memorandum ng court ng COA, but then the joint memorandum is only a joint memorandum. It is not a law. Wala pa pong batas. Kaya, kailangan na nag-imbestiga rito, magpapalabas sila ng batas kung papaano ang pag-liquidate o pagpapatunay sa mga gastusin sa confidential fund. Mas maganda, tanggalin lang confidential fund para matanggalan na rin ang opportunity o pagkakataon ng mga tao na mangungurakot. So, yan po ang aking nakita dyan. So, as my birthday, ulitin ko, today, ay ako po ay naghangad na sana regaluhan ako ng Panginoon at saka ng Supreme Court na yung sinampa ko kahapon na petition laban sa COMELEC na gusto ko maideklara ng Supreme Court na nag-abuso ng kapangyarihan ng COMELEC at ibalik ang aking pangalan sa opisyal na listahan ng pagkasenador.
ay action na. Kahit hindi pa naumpisa. Tapos, basta maumpisa na, action na ng, ng Supreme Court. At hinihiling ko sana na pasasagutin na ng Supreme Court ang Comelec bukas. Okay, yan ang unang kong hiniling. Number 2, ang next kong hiniling ay sana mabigyan lang ako ng lakas na mag-celebrate ako at magpapatuloy kay 60 years old ako, dual citizen na po ako ngayon. At ang aking masahan nito, siyempre papatuloy na lakas. Nasa mukha ko ba na ako ay 60 years old? Sana wala sa mukha ko. Okay. So ngayon, may isi-share lang ako na nagsalita ng isang general, ng pangalan ng general na to. Ito, isi-share ko sa inyo. Hindi naman ako naniniwala kagad dito, kundi sinishare ko lang at analisahin natin kung ano. Ang sinasabi kasi niya dito ay nagsisisi siya kay Bongbong Marcos. So ito yung kanya. Pakinggan mo general ito. Na tinulungan si Bongbong, nagsisisi na siya ngayon. So ito pakinggan natin. So, tinulungan ko ang Marcos ng more or less 6 million. Si General Mitran pala ito. So, pangalawa, pinagsubmit kami ng program of expenses to General Samonte. How many times ako nagsubmit? 3 times. Tapos walang nangyari. So, iniisip ng mga kasama ko. Ibinulsa ko ang pera. So, yun ang masaklap. So, hindi ko pinalampas ko lang yun. Pangatlo, pinaregistered ako sa SEC, yung Vanguard of Democracy, kung saan dito daw idadaan sa atin. O sa Vanguard of Democracy, yung perang trillion na kami, ang Vanguard of Democracy, ang magbibigay ng kayamanan o ang mga kayamanang Marcos na nakuha ay pamimigay sa mga taong bayan through BOT. Gusto nila sa NGO daw ipapasok para hindi makuha ng gobyerno. Sa buong akala ko ay magiging totoo yun. So doon naghirap ako. Maraming naghirap sa amin because maraming ang tawag nito, maraming gumastos para sa ang akala nila matugunan yung mga kangailangan natin kababayan. So ginastos namin. Sabi ko nga, gumastos ako nang higit kumulang 2 million para sa isang building para maging opisina namin. Pero okay lang yun. Kasi ako ang nakinabak rin. Pero ang problema lang, na ultimatum ko yung paglulon ko. So wala na lang pera. Kunti na lang ang aking budget. So ibang kasama ko, yun ang masaklap. Hindi nila bawi pa rin ang perang isinanla. Narimata. So yun yung naging problema. So, ang pang-apat na kinagagalit ko, mayroon tayong Pangulo, pero iba naman ang papatakbo ng ating bayan. Yun ang masaklap. Yun ang masaklap. Presidente nga siya, pero iba ang nagpapatakbo. Ang nagpapatakbo, yung hindi binoto ng taong bayan. Si First Lady. At ang pangalawa, yung boto na may 300,000 lamang, more or less. At nanalo congressman, ito ay si Romaldez. So yan po ang sinabi ni General Mitran. So whatever truth in that is still subject of my investigation. Tingnan natin, babalikan natin yan. But in the meantime, let us celebrate yet our birthday. At ipagdasal, tulungan niyo pagdasal na sana action mamaya ang Supreme Court at iutos na isama ang pangalan ko sa listahan ng mga tatakbo ng pagkasenador. So magandang umaga po sa lahat. Sabi ni Boy Channel, huwag maniwala sa militar. Bakit kay Duterte noon hindi nagsalita? O nga no, Helen Bagyo, hindi nagsalita. Ay, tama, hindi siya naglumaban kay Duterte noon. Helen Bagyo. Vicky Reyes, today is your birthday. Salamat po. Larry Huyusa, sana po makasama ka sa lineup. Maraming salamat po. So si Rebecca Lumidario, happy birthday. Larry Huyusa, John Kabinbin, sa Kabunyog. Good morning po, birthday celebrant, Dr. Toto Kabunyog, Kausing. Agustin Mondragon, happy birthday, Engineer Toto, kasi may your wish will come true. Blessed day and enjoy your celebration, Engineer. Mas patanda ko dahil 68 na ako. Ay, pareho naman tayo, senior citizen. Okay lang yun.
Ainsley Nardo Caspillo, happy birthday Toto Kausing. May you have more birthdays to come. Stay healthy at sana pala rin ka. So Nelia, happy birthday. Roel Fideris, si Putin, Ray Rex, no? Ed E, Rini Raganas, lahat ng sinasabi ni Sarah, puro kasinungalingan. Andrew Ampere, happy birthday. Engineer, Nurse Bel Bautista, Intoma, Benny Antalan, Ed E, I disagree po why pwede ka pwede ikamada yung resulta ng eleksyon. Kaya doon ako sa utos, impeachment of a bad leg. It is always good for a country. Yun, hanggang manood na lang tayo ito ng impeachment ng hearing. Sa totoo lang, ako give up na ko dyan dahil mga senador ay talagang papabor kay Sara. Pasensya na, yun ang nakikita ko. Mabuti sana kung babago. Hindi natin alam kung magbabago ba mga senador natin. Christopher A. sabi nito na pwede na daw buksan yung bank records ni Gundi pag nag-impeachment loads. Alam mo na mahabang proseso yan, mahabang butuhan yan. So, pag magbuto-buto, ang problema lang kay Trillanes, yung bangko na yan ay nangyari yun sa panahon na hindi pa vice presidente si Sara. So, malabo po na maisama sa reklamo yan. Kaya hindi siya pwedeng isama sapagkat po nangyari yan sa panahon ng vice mayor at saka mayor pa lamang siya. Yan ang problema ko dyan. Kung paano mo ilusot na naging vice mayor na siya, siguro pwede sabihin, vice mayor ko na, minimaintain mo pa rin yung mga ginawa. Mayroon pang akusasyon na may pinatay siya sa Davao, pero hindi na siya vice president noon. Hindi pa. Kaya malabo, kung pag-debate sila, malabo na isasama yan. Anyway, sa confidential fund na lang, sapat na yun. Bakit pa tayo maghanap ng maraming mga issue na kung kailangan lamang natin isang issue lang para manalo. Okay? Good morning sa iyo, Attorney Tuton. Happy birthday. Maraming salamat po. PEC 0925. Happy birthday daw. Bainang bati ako. Salamat po. Si Jobs Hughes, happy birthday. Christopher Ace. Christopher Ace, at least maganda na discuss natin yung sinabi mo. Eddie Boy Channel. Attorney, walang magagawa ang Senado pag si PBBM kumilos. Tingnan natin. Kasi alam mo naman, pag senador ka tumatakbo, kailangan mo yung boto, hindi si BBM. Si BBM po hindi makabigay ng tulong ng boto. Boto po ang mangyari dyan. Tapos, kung magbabago sana ang isip ng Iglesia ni Cristo, ayan, hindi na nga sila magrarally, pero alam na ng mga senador kung kanino kikiling ang mga Iglesia ni Cristo. Actually, mismo mga congressman kinakabahan dahil ang Iglesia nagpasabi. Alam mo, takot sila lahat mga politiko sa atin doon sa Iglesia. Kasi napatunayan naman talaga ng Iglesia na kung sino ang sasabihin ng kanilang boss na si Manalo, ay yun ang susundin na iboboto. So lahat ng congressman dyan na nag-hearing, ay lahat sila po ay mayroon silang mga iglesia na mga butante. So yan po. Let us see kung paano mangyari. Si Crispin Rivera, Mayapa Abak, Toto Kausing, Senator, happy birthday. Joseph Atención, happy birthday. Engineer Dr. Toto Bunyog Kausing, more blessing. Ang hiling mo sa Supreme Court matutupad. Salamat po. Gordon Bell. Tapos, happy birthday. Mama Ril, happy birthday. Tapos sa Agusan del Norte para siya, from Buena Vista. O sa Buena Vista, regards diyan kay Alan Sanoria, Alan Masindo Sanoria, na naging client ko siya nung kinonvict siya, sinintensya ng guilty ng branch 1 ng RTC Butuan. Ako, kung lumapit sa akin, pinaglaban ko na ipanalo ko, nabaliktad ko yung conviction at nagiging acquitted na siya. Si David Nadala, happy birthday, Senator Toto. Don BTRB, happy birthday, sir. Susana Kayanan, happy birthday, Dr. Kausin. Fernie Pinto, Jordan, maraming salamat. Ener Kilikol, happy birthday, paring Toto. Sabi, paring Atong, happy weekend. Thank you. Jess M, happy 60th birthday po, Attorney Engineer Toto Kausing. Pakinggan nawa po ng Panginoon ang iyong kahilingan. Sana nga po. So, Mary Rose Biag, happy birthday po sa ating Senator Toto Kausing. Randy Milan, good morning. Laban lang, vote ka namin sa Senador. Salamat po. Pastor Raelia, shalom. So, dual citizen na rin ako. Pare na tayo. Tessie Lee, so good day, Toto Kausing, enjoy your day. Randy Milian, Danilo Rapisura, ay Melita, minsan kasi sinisiraan mo ang gobyerno ng Marcos.
wala po akong Emilita, no, bahala ka kung bahala ka kung kanino ka ba. So, sayang iboboto mo pala ako. Sana hindi po katwiran yung siniraan kong gobyerno ni Marcos at sisirain din ako ng Comelec. Mukhang mali po yata. Tinitira ko lamang po ang Comelec dahil po sa kanilang smartmatic na mga ginagawa. Kung ano man yan, ay hanggang pinapakita ko lamang po na ako po, wala po kong kinikilingan, mapasara man, mapabibiim man, mapasino man. Ang sa aking kinikilingan ay kayo, mga tao. Kung ano nakikita ko na maganda para sa tao, yun ang aking ipaglalaban. Kagaya po pagpapatayo ng jury system sa Pilipinas na kung saan gusto ko po ang mga tao na mismo ang maghuhusga, hindi na po yung mga judge na mabilis lamang sila baliktarin ng mga pananakot at pagbibigay ng pera. All the best on your birthday, Bian, Attorney Engineer, Dr. Blos Toto, birthday ni Catalunya kasi sabi ni Lejan Quetzon. Thank you. Berco Salvador, watching from Balasan, Iloilo. Happiest birthday. Salamat gid sa mga taga-Balasan, taga-Ahoy, taga-Sara, Concepcion, sa Barutak, Biho, at sa Barutak, Nuevo, sa Pili, sa Ahoy, sa Mangurukuro, dyan sa Ahoy, yung mga kamag-anak ko. So, Emily, happy birthday po, Dr. Kasing, wishing you good health and hope for the positive outcome from the Supreme Court. Mary Eileen Mendoza, happy birthday po, Dr. Toto. God bless po. May righteous, God-fearing people run our country. Sassy Girl, Sky, Toto, mayad nga kadlawan kanimo, doro ka, krako. Salamat sa kanimo, ha? Kabay pa nga mga aprobahan ang certificate of candidacy mo. Sige, damong salamat. Alex Payas, Histores, happy birthday po, Dr. Berteni Catalunya kasi sana matupad na ang kahilingan mo. Salamat po. Si Papa Doms, Dominigario, happy birthday, Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing. We all pray for the Almighty for your good health and the EC will act favorably with your motion that you will be granted to be included as one of the senator candidates. Okay, si Christopher Ace, si Jan Gonzalez, Kabalen in Mua. Wow, Kabalen. Kamusta kayo dyan? Roed Habla. Tapos si Ray Santos, happy birthday, Atty. Toto Kausing. God bless po sa lahat sa inyong mga adikain. Danilo Salcido, happy blessed beauty, healthy birthday po. Tapos si Mama Ril, good morning. Mama Marlene Palmer, Jan Gonzalez. Bakit BBM ex-convict? Ito ex-convict siya. Totoo lang. Kaya ang problema sa ating bansa ay wala po talagang kagandahan, wala kadisentihan yung ating bansa. Juliana Critchfield, happy birthday po, Sir Kausing. May you have many more birthdays to come. Ingat po lagi. Salamat po. Si Polly Tomines, happy birthday Toto. More blessings to you. Salamat po. Tapos si Indula Kuna, Dr. Engineer Toto Bunyong Kausing, gabayan po kayo ng Panginoong Diyos. Salamat po. Fernie Pinto, Jordan, okay ha? Laban kabayan, Bunyong. Betsy Manzanilla, happy blessed birthday. Soklot Luzin, happy birthday. Tapos Teresita Sapalaran, Ana Marie Aldesimo, Teddy Aguirre, EDB, Inday Kuala, Owalan Ladaran, Marijo Quijano, Bayani Laideros, Rinaldo Garcia, Bayani Laideros, happy birthday, sabi niya. Si Odds Channel, happy birthday. Bunyog Toto, Presperis, Mayapabak, salamat sa padala mo sa Gcash ko, pangbili ko ng ice cream kay Presperis. Maganda, mayapabak, at saka dakal pong salamat sa binigay mo sa Gcash na pambili ko ng ice cream. A.B. Sanchez, happy birthday po. Wish ko pa sana matuloy ang pagkasenador. Tapos si Siete Panurip, maray na aga sa Siete Panurip dyan sa Bicol. Kailangan kaya ng dasal ang kailangan natin na aksyonan ng Supreme Court mamaya. Daniel Q, happy birthday. Zen's Music and Villains, salamat po sa iyong ang tawag dyan, yung super sticker. Jesse Garino, si Arturo De Jesus, Micaela Bustamante, happy birthday po. Danilo Thailand, happy birthday. Gregorio Babaran, happy birthday po. Attorney Engineer Toto. Emma Homakyo, happy birthday. Soklusin, Picture 925, a very happy birthday. So, Jubito Espeso, Sun Music and Villains, Virgin Monteron, happy birthday din. Alice Buginon, happy birthday. So, Picture 925, good morning. Tapos may Rim Evelio, happy birthday. So, ito,
So sa lahat sa inyo po ay maraming salamat po sa pagiging kahit na alasing mag-alasing ko na ay sinamahan niyo pa rin ako dito. So si Andrew Amper, happy birthday Nurse Bell Bautista Intumo. Si Ed E, good luck and it's beauty for you. Salamat po. Ray Rex, it's beauty. Si Putin, maligayang karawan. Roel Fideres, happy birthday Pakatoto. Finger red number 1. Okay, Nilia, happy birthday. Ainsley Nordo Caspillo, happy birthday Toto kasi Mayor. Have more birthdays to come. Agustin Mondragon, happy birthday Engineer Toto. May your wish will come true. June Gabinbin, good morning po. Celebrated Dr. Toto Kabunyog. Larry Huyusa, sana po makakasama ka na po sa lineup. Okay, salamat po. Rebecca Lumidario, Eddie Boy Channel, Helen Baguio, Vic Reyes, Larry Huyusa, Arnelo de la Torre, tapos Alberto Alejandro, tapos attorney con engineer, may you have more birthdays to come. Salamat po. Rodelia Alfilor, happy birthday po. Tapos Ramsey Villorca, good morning. Juna, hindi po papanahon siguro para kumandidato pa sa pagkasenador, kaya wala pa po ako pangalan niyo sa Comelec. Kagaya, hindi, God will help me. Okay? Si Elena Sanchez, happy birthday. Rafali Banks, oy, happy birthday to. happy birthday. salamat Rafael. Okay. Desmond Laksamana, Agustin Mondragon, Nestor Arce Acero, the second, Hill Aprus, Dennis Tabungon, Marlene LB, tapos Angel's Eyes, Ludina Buchel, Sherry Rosales Cabanse, Villa Rose, Ramsey Del Vera, Mario Concepcion, Tweety Bird, okay, tapos si Romel Abrigo, Pastora Raila uli, prayed for your safety, salamat po. Raul Arellano, Manuelito Villatuya, tapos Music Lover, Lauro Rivera, tapos si Rogelio Tapado, sa Los Angeles, si Rene Raganas, Wilfredo Garcia, Evangelina Dinila, tapos Loretta Paglilaban, Nathaniel Ancheta, Christians Dodds TV. Nalilito na ako dito sa taong ito. Nung natanggalan ng lisensya sa abogado, nilagay niya sa profile niya. Engineer naman siya. Ngayon, doktor naman. Ito namang engineer ako. Tapos, totoong doktor naman ako. Kasi nga, binigyan ako ng Doctor of Jurisprudence na degree. Ganun po yun. Ano kaya sunod nito, Bossing? Tingnan lang natin, baka senador na. Leonardo Baldemoro, happy birthday po, Engineer Toto. Tapos Ben Reclamador, Benny Antalan, mabagong sistema sa Pilipinas kung hindi palubog na. Pepito Duran, happy birthday. Arturo Paredes, Jabs Escares, don't beg to become candidate for senator. Please, you can serve by doing your job as a regular person. Tapos Salvador Velas, happy birthday. I can do much and bigger things for the Filipino people if I am there in the Senate. Okay, gano'n lang muna, no? Kasi mag 50 minutes na. Salamat sa mga pagbati ninyo at nandito kayo, malakas na pong loob ko. Okay, maraming